nga guys, ang toy na re-review natin for today. This is the Batman Supreme Knights by Mezco. So bago tayo magsimula sa ating review, special shoutout muna sa Ken's Toy Man. Dahil itong toy na re-review natin for today ay nanggaling mismo sa Ken's Toy Man. Pinahiram ito sa atin para review natin ito dito sa ating channel. So thank you so much Ken's Toy Man for sponsoring this video. Now, ang kanyang packaging, ganito ang itsura niyan sa harap, and sa likod, and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Oh, now itong pinaka-packaging niya is meron pa siyang outer box na pwede mong tanggalin yan dyan. Yan. Makikita na natin dyan yung ating main figure sa loob. And sa likod niya, ganito. Yung logo lang ng Mezco. Sa kabilang side, ganyan. Sa kabilang side, ganyan din. Sa ibabaw, siya. And sa ilalim. Yung unbox natin siya. Ito lang yung mga kasama niya. Meron siya lang dito mga letters galing from Mezco. And nandito yung kanyang manual. And dito sa mga clamshells niya, dalawang layers yan. So ito yung nasa ibabaw. And ito naman yung nasa ilalim. Nandito is yung parang stand lang niya. And nandito naman yung kanyang pinaka-cape. Yan, right now, i-unclam na natin yan. Pag na-unclam natin yung first clamshell niya, first is nandito lang yung kanyang stand. Yan, yung kinoconnect. Yung kanyang holder. And meron lang siya din kasama ditong zip bag. Yan, no? And kasama lang dito sa clamshell na to, itong kanyang cape. Yan, no? Ang ganda. Ang ganda nung cape niya. Talagang solid. Ito yung texture niya. Parang leathery. Dito sa side na to. Pero sa kabilang side, more on parang damit na. Cloth na yung dito naman sa kabilang side. And then may mga wires siya dito. Yan, nakasama. Bendable naman. Yan, lahat. So, kung gusto mong maipwesto talaga yung cape niya. Ang ganda. And then, ito namang isang i-unclam natin. So, first na meron tayo dito is yung alternate head muna niya. Yan. Mukha ni Bruce Wayne. Yan. Ganda. Ganda ng face sculpt. Although, parang medyo nakukulangan lang ako sa color ng skin. Kasi parang isang tone lang siya lahat eh. Pero okay, ganda ng details. Also, we have here yung alternate head. Ayan, si Batman, galit na galit. Gustong manakit. Ganda ng details ng ngipin niya. Then, as you can see here, yung mga sets din ng hands niya. So, check lang natin yung isa para lang makita natin yung pinaka-details ng hands niya. So, parang naka-weathered din. Almost same lang nung mga ibang details ng set ng hands niya. And then, nandito rin yung kanyang mga batarangs. The gold color. Ganda. Saka may sarili silang lagayan, which is good. And then, also, meron siyang ganitong accessories. Parang naka-stock up ng mga batarang yan. Ganyan. Same lang siya nito eh. Then, nandito yung kanyang, ito na ba yung kanyang grappling gun? Check natin yung details. Ang ganda din ng details niya. Ganda ng details ng Mezco. Ayan, ito, ba't may butas dito? Pwede mo siyang gawing keychain. Ganun. And next, we have here, ito na siguro yung sa grappling gun niya. Pero halos same lang din ng details ng isa niyang gun. Okay, ang ganda. And nandito naman yung kanyang hook. Ginagamit niya sa kanyang grappling. Yan, ang details dyan. Ganda. And then we have here yung grappling naman niya na naka-open pa. At least nagbigay sila ng mga ganong klaseng options. May naka-open and may naka-close. Ganon din yung details ito. Parang medyo naka-weathered din siya. And then, meron dito isang grappling niya na nandito yung may tali. Ayan, may tali yan mismo. Pwede mong ilagay mismo doon sa isa niyang accessories na pang grappling gun. Then next, we have here yung kanyang, ano to? Ang tawag dito? Parang vial eh. Okay, ano to? Blood type ba ni Batman to? Comment down below kayo guys kung alam nyo kung para saan ito or ano mismo yung tawag niya dito. Pero para siya talagang vial. And next, we have here isa sa mga accessories niya. Ano to? Nahihiwalay kaya to? Natatanggal itong part na to eh. Pero mukhang pwede rin siyang ikabit. I'm not sure kung nahihiwalay talaga siya. Okay, mukha rin siyang bat. And one of the best accessories nito is itong kanyang batarang. First, akala ko Superman yung nandito. Batman v Superman na movie. Ang ganda rin kasi may mga scratches din and parang weathered din. Mukha siyang weathered pero technically speaking yung pinaka-paint up niya. Wala namang weathering na ginawa dito sa batarang na to. Bakit kaya? Pero sa iba meron. Yan. Pero ang ganda rin ng details ito. Moving right along, dito na tayo sa pinaka-main figure natin na may silica gel pa. And nandito yung kanyang pinaka-stand na may Batman logo dyan. And moving right along, nandito na tayo sa ating main figure na si Batman.
And check natin yung kanyang details. Ayan yung sa face niya. Galit na galit din dito si Batman. Kahit di kita yung ngipin niya, alam mong galit siya. Pero ang ganda ng proportion niya dito sa balikat niya. Ang ganda ng details. Grabe. Nakinis. Even here sa part na to. Ayan. Even the boots. Wow! Grabe yung boots. Ganda. Ayan. Sa side niya. Ganyan ang itsura niya. Sa likod, meron na dito nakalagay na cape. Yung cape niya na to, na nakalagay na dito, is iba dito sa extra cape niya. Itong currently na suot niya, talagang pure na tela lang talaga. Gusto niyong palitan, pwede niyo naman. Interchangeable naman yung cape niya. I think mas maganda ito kasi ito talaga mukhang leather. Maganda pa rin tong cape niya kasi meron din mga alamber. May alamber siya. So pwede mong ma-position yung cape niya mismo. Yan o. Ganda o. Batman na Batman. Sa likod niya, ito yung details niyan. Ang galing oh. May tahi talaga siya dito sa likod. From this perspective, parang makikita mo na part talaga ng costume din. May mga holder siya dito ng mga accessories niya. Galing. At isa sa mapapansin nyo dito sa Mezco na Batman na to is wala siyang seam line. Wala. Akala mo talaga na nakadamit si Batman dito. Yung mga folds na yan. Ang ganda lang kasi para siyang human figure talaga. Para sa articulation niya, yung head niya is naiikot siya. Ganyan. May konti siyang look up na ganyan. Konti lang yung look up niya. Pero yung look down niya, yan. Ganda ng look down niya na ganyan. Diba? And actually, pag nilulook up mo siya, medyo matatanggal na yung magnet lang niya dito. Medyo nakakailang lang yung part niya. Pagdating sa shoulder niya, ayan ang kanyang arms wide open. Grabe, ganda. Yung arms wide open and then yung articulation niya, pwede niya may angat. Actually, pwede mong may ikot yan eh. Pero hindi natin syempre gagawin yun. Baka magkaroon ng wardrobe malfunction dito si Batman. Pagdating sa bicep niya, meron din articulation dyan sa bicep. Hindi natin gaano mahalata dito kasi nga wala siyang seam line eh. Naka-cover siya ng costume niya. Pero pag ginagalaw mo siya, alam mong may articulation doon. Pagdating sa elbow niya, ang ganda nung elbow bend niya. Sure ako na double jointed yan sa loob niya. Pero again, hindi natin yun makita dito. All we can see and appreciate is yung ganda lang nung pagkakatupi nung kanyang elbow dyan. Okay, pagdating sa kamay, syempre naiikot dyan. Itong particular hand na to, wala nang any articulation dyan. Pero kung gusto mong palitan yan, may ibang extra hands niya doon, pwede rin naman. Ipa-pop off mo lang. Pagdating sa abs niya, meron din eh. Meron din siyang ab crunch dyan. Ha? Grabe, nakita niyo yan. Parang humihinga talaga si Batman. And then sa waist niya, meron din. Pero, syempre, hindi mo magagawa yon dahil nakadamit siya. Pagdating sa legs niya, kaya niyang mag-Van Damme split. Ang ganda! Okay na okay yung Van Damme split niya. Tapos, syempre, yun nga, since nakadamit siya dito, yung texture mismo ng costume niya, lakas nung addition nun sa pagiging realistic nung kanyang costume. Galing! Super duper ganda nung details na yun. And also, yung kanyang high kick. Yung taas din ng kanyang high kick. Kanyang back kick, hindi gaano na yung kanyang back kick. I think kumaharang na dito yung butt flap niya. And then, meron din siyang articulation dito sa may thigh part niya. Yan. Pagdating sa knee bend, ayan yung knee bend niya. Double jointed din. Ang ganda. Diyan pa sa may knee pads niya. Okay na okay. Yan. Pagdating sa paa, may articulation din siya dyan. Pwede mo maitaas siya ng ganyan and pwede mababa ng ganyan. Pagdating sa toes, wala nang any articulation dito sa toes. Ba't kaya hindi sila naglagay ng articulation? Pero meron din siyang swivel na. Para sa height ng Mezco Batman natin na to, kung ayaw mong maniwalang 1/12 siya, ang height niya is around 6.5 inches. Actually, 6.75 inches. Malapit na siya mag 7 inches. Now, para sa price ng Mezco Batman na to, according kay Ken's Toyland, ganito ang price niya. So, there you have it now guys. Ito na ang ating Mezco Batman figure na super astig and super ganda ng details. Actually, panalo itong Mezco Batman na ito dahil aesthetically speaking, sulit na sulit ka na dito and hindi ka magsisisi sa ganda. And hindi lang yun, even yung kanyang mga articulation is super panalo ka na rin talaga. Actually, pag inarticulate mo siya, super mag-e-enjoy ka. Speaking of enjoyment, dahil sa mga reasons na yon, playability niya lalong gumaganda. Ang daming pose na pwede mong magawa. Hindi mo makikita yung very common sa mga laruan na may mga seam line, yung mga portions niya dyan, na mga nakaduktong lang, even yung mga tornilyo, lahat yun nakatago sa loob ng pinaka-costume niya. So doon pa lang panalong-panalo ka na. And I'm sure na pag dinisplay mo na to sa collection mo, and talagang mapapawaw dito yung mga kapwa collector mo pag nakita nila tong naka-display.